ang pagbili ng ating crossover kagaya ng ating new box, no? Ang pagbili ng crossover ay kung meron ka lang naman ihiwalay, no? So may nagtatanong sa atin yan, Johnny Luha, isa lang ang amplifier namin or dalawa lang ang aming amplifier. Pwede ba kaming gumamit ng crossover kahit dadalawa or iisa ang amplifier? So ang sagot po, depende. Kasi hindi ko naman, hindi ko alam yung sunod na gamit ninyo no? So kaya kayo bibili ng crossover kasi meron kayong gustong ihiwalay na speaker. So ano ba yung dapat nating ihiwalay? So andyan yung mid-high, andyan yung high, yung tweeter, no? Yung iba bumibili talaga ng mga tweeter, hiwalay po 'yon, no? Tapos yung subwoofer speaker natin, mapa D12, D15, D18, D22 or kung gaano pa kalalaki yan, kahit anong box yan, ano? So yun po ang dahilan kaya kayo bibili ng crossover kasi ihiwalay nyo yung frequency or yung tunog ng bawat isang speaker. So halimbawa, mid-high, ihiwalay nyo yan, yung may boses saka pinaghalong boses or instrumental saka yung pinaka-tweeter niya. So para walang lumalabas na bass doon sa instrumental speaker ninyo, dapat gamitan natin ng crossover. Sa ibang term to, sa loob ng speaker, yung mga nagdi-DIY or sa ating mga sasakyan, ang tawag dito yung iba ay tinatawag natin na dividing network. Dividing network ang tawag doon, no? So ito naman, sa mga sound system na ginagamit namin, mga nagsa-sound setup, mga nagsa-sound system, no? Crossover po. Iba't iba po ang crossover. Meron ako dito ang crossover ng new box, no? Na naglalagay ako ng link, lalo na dito sa TikTok account natin. Naglalagay ako niyan para doon nakakapag-check out, no? Nakakapag-order. So ulitin natin yung subwoofer na yan, kaya nyo ihiwalay, kaya nyo gagamitin ng crossover para yung subwoofer speaker ninyo walang lumalabas na matitining or matatalim na tunog. Kasi kapag walang ganito, papasok po ang boses, papasok ang tweeter doon sa subwoofer speaker ninyo. Kaya kailangan po ng dividing network or ng crossover na yan. Ganon din sa high. Para puro kalansing, puro tining, puro ang tawag nila matalim daw ang tunog. Yun lang ang lalabas, walang boses. Puro kalansing lang. Sa instrumental ganun din, no? Walang lalabas na bass kasi sinasala po ng crossover 'yan. Kaya ganito 'yan. Kung merong isa or dalawa kayong amplifier, pero wala naman kayong ihiwalay na speaker, puro 3-way, 2-way or instrumental 'yan, hindi niyo po kailangan ng ganito. Hindi maganda ang tunog. Okay? So, kung halimbawa instrumental, halimbawa meron kayong nabili sa ibang social media ng mga speaker, no, mga 3 man yan o 4 yan, no, puro instrumental, 3-way nga or 2-way, no, amplifier, equalizer na lang po ang gawin nyo, or bumili kayo ng maximizer, sama nyo yan, or bumili kayo ng exciter, yun nga yung sinasabi ko kanina na pwede nyo idagdag, no, kung bumibili kayo kung meron kayong mga speaker na ganong speaker. Pero kagaya nga ng sabi ko, kung naghihiwalay kayo ng speaker, yung sub, mid at high, pwede kayong umorder nito. No? Yun lang yung dahilan kaya kayo bibili nito. Pag ako gumagamit ng crossover, inihiwalay ko yung 3-way or 2-way speaker ko, hindi ko po pinadadaan dito. No? Yung mga instrumental speaker ko, hindi ko na rin pinadadaan dito. Ang pinadadaan ko lang dito, yung tweeter at yung subwoofer. Minsan nga subwoofer lang No? Kaya lang ako bumili nito. Halimbawa, yung iba, pwede kang bumili nito para sa subwoofer lang talaga. Kung wala naman kayong high, yung tweeter, kasi yung high, nakakonect na yan doon sa mga 3-way speaker ninyo. Halimbawa, D15, yung mga passive speaker na nabibili, ng buo na, no? Kasi sa loob nun, meron na pong dividing network yun, nakahiwalay na rin yun doon, no? Kadalasan, mas madalas yun. So, kaya lang ako bumili rin ng ganito, para magsisetup lang din ako ng bass or low lang. Pinasasala ko lang sa crossover mismo yung low. O ganun lang. Yung iba hindi ko na pinadadaan dito. Pero depende pa rin sa inyo, no? Kasi nga hindi tayo pare-pareho ng kagustuhan or ng binibili. Johnny Luha, bibili ako ng Twitter Twitter lang, puro Twitter lang talaga. O di gumamit kayo ng ganito. Para walang lalabas na bass, para walang lalabas na boses. Puro Twitter lang. Johnny Luha, bibili din ako ng subwoofer O di bumili ka na rin ng ganito. Yung subwoofer speaker mo, yung pang sub mo, pag narinig mo ang kalabog nun, talaga namang lagabuga na yan. No? O kung instrumental, tinatawag natin na mid-high, pwede nyo padaanin din dito. Instrumental, wag na.
Kasi mas magandang naka-separate na lang yun at naka-equalize naman yun, no? Naka-equalizer na lang yun. Tinuro ko yung ganyang setup na yan eh. Pumasil kayo sa profile ko. Tinuro ko po yung mga ganyang setup at ina-actual natin yan. So, diniscuss ko lang sa inyo kung yung mga tinanong sa atin para isang sagutan na lang sa mga kapanood nito. Siyempre, share ninyo yung video para natututo rin yung iba. Okay? So, crossover. Ganun ang gamit ng crossover, ha? Naghihiwalay po ng frequency ng bawat speaker. Mid-high, high, subwoofer. Okay? So, yung mga tutorial nito, pasyal po kayo sa ating mga ginawang video at balik-balikan ninyo yan, balik-balikan po ninyo para po kayo ay natututo, no? Okay? Johnny Luha po ito.